Dito Sir Marvin, ano pong makikita natin dito sa left side? Nandito aming mini museum. Ito naman po mismo ang baptismal certificate ni President General Emilio Aguinaldo. Tapos ito po yung original image ni Saint Mary Magdalene. Tapos Purong ito tisa. pong mga communion rails, original pa po to. Even yung mga design na nasa altar. So yun guys, napakatarik na ito. Ayan si Sir Marvin, umaakyat. Ito yung pinaka, ng tower, pinaka bell. Ayan guys, akitin natin. Ang lalawigan ng Cavite ay kilala bilang isa sa mga pinakamakasaysayang lalawigan sa Pilipinas. At sa loob ng mahigit na 4 na siglo, naging saksi ito sa mahalagang pangyayaring humubog sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. Mula sa panahong kolonyalismong Espanyol hanggang sa pakikibaka para sa kalayaan, nananatiling buhay ang mga pamanang iniwan na nakaraan sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isa sa mga bayang may pinakamahalagang ambag sa kasaysayan ay ang bayan ng Kawit, na dating kilala bilang Cavite el Viejo ng panahon ng mga Espanyol. Bago pa man ito maging tanyag bilang lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas, isa na itong mahalagang pamayanan at sentro ng pananampalataya sa lalawigan ng Cavite. At isa sa mga pinakamatibay na saksi sa mahabang kasaysayan ng bayan ay ang Diocesan Shrine and Parish of Saint Mary Magdalene o mas kilala bilang Kawit Church. Sa loob ng mahigit na 4 na siglo, naging tahimik na saksi ang simbahan sa pag-usbong ng bayan at sa pagbabago na ganap sa kasaysayan ng Pilipinas. At ayon sa mga tala ng simbahan, noong panahon ng mga misyonerong Iswita ay nagsilbi ang Kawit bilang isang mission center na naging mahalagang bahagi sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Mula sa labas ng simbahan ay kapansin-pansin din ang matibay na itong istruktura na nagpapakita ng istilong Espanyol. At sa loob ng simbahan ay matatagpuan ang mini museum kung saan makikita ang mga lumang kagamitan pang reliyon, mga dating kasuotan ng imahe ni Santa Maria Magdalena at iba pang mahalagang artifact na nagsasalaysay ng mayamang kasaysayan ng simbahan at ng bayan ng Kawit. Isa din sa mga tradisyong ipinagmamalaki ng Kawit ay ang Maitinis Festival na ipinagdiriwang tuwing Disyembre. Isinasadula dito ang paghahanap ni Maria at Jose na matutuluyan bago isilang si Jesus. Sa paglipas ng panahon, nanatili ito sa mga pinakamatandang tradisyong pamasko sa Pilipinas at mahalagang bahagi ng kultura at pananampalataya ng mga taga-Kawit. Sa kabuuan, ang bayan ng Kawit ay nanatili sa isa sa mga pinakamahalagang pamanang pangkasaysayan ng Pilipinas na patuloy na nag-iingat ng mga kwentong humubog sa ating kasaysayan. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may Saint Mary Magdalene Church. At kung mapapansin natin dito tayo nagpark sa may gilid yan. Napakalawak pala ng kanilang area dito sa may labasan yan. So mapapansin natin dito, ito yung simbahan ng Kawit. At gawa siya sa mga tisa, halinhinan na tisa, ayun napansin ko. So meron tayong kasama na makakapagkwento sa atin ng history ng Kawit Church, no? Si Sir Marvin, nandito siya sa ating harapan. Sir Marvin, good morning po. Morning. Apo. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito sa napakaganda po ninyong simbahan dito po sa may Kawit Church or Saint Mary Magdalene Church. Sir, bigyan nyo naman po kami ng short history about po dito sa Kawit Church. Antong aming simbahang Kawit Church ay tinatag ng mga misyonero Jesuita mula ng 1618 up to 1628 bilang isang mission center. Tapos nung pagtungtong ng 1628, siya ay ginawa ng simbahang kahoy. Opo. Sa paglipas ng panahon, inilagay siya sa patronato ni Santa Maria Magdalena dahil si Santa Maria Magdalena ay naging huwarang tagasunod ni Kristo dahil ang kanilang layunin ay magpalaganap ng Kristyanismo at Katolisismo dito sa Kawit. Kaya kanilang napiling patrona ay si Santa Maria Magdalena. At paglipas ng panahon sa taong 17th century, inilagay na to sa panulukang bato, ang tinatawag nating simbahang bato ngayon. Opo. Ito ay gawa sa mga tisa or bricks at saka adobe. Opo. Na ginamitan ng puti ng itlog at ng mga lime. Okay. Napansin ko nga dito, Sir Marvin, no? Dito pa lang sa may harapan, makikita natin dito yung lumang instruktura ng simbahan, no? Ayan, guys. Saka ang aming simbahan ay may habang 25 feet, 255 feet pahaba at 30 feet pataas. Wow. At may 4 na kampana na inalay na may pangalang Santa Maria Magdalena, Immaculada Concepcion, San Jose at San Miguel. Wow. So ito pala dati, sir, is mission Mission center muna. Mission center. Dito nagpalaganap ang mga Jesuita. Ito una nilang settlement sa pagpapalaganap ng Kristyanismo dito sa Cavite. Wow, ito pala yung ito ba yung una, sir? Dito sa sa Kawit. Sa Kawit. Okay. Oo. Ito unang tawag dito ay Cavite el Viejo. Cavite el Viejo. Viejo. Oo. Sir, sa likod po natin, ang laki po ng ng pintuan, no? Yan, no, Opo. makikita natin. Anong original po yan?
Nung nirestore po ang simbahan, yung mga pinakabiga na tinatawag na kahoy, Opo. tinistes, Opo. pinalapa, ginawang pinto. Okay. So, part pa rin po ng Par pa rin simbahan. siya, mga lumang kahoy pa rin siya ng Oo. simbahan. Ang galing ano. So, saan tayo pwede pumasok, sir? Dito po tayo. Dito. So guys, dito kami papasok sa may kanilang Adoration Chapel dyan. Dito yung daanan. So hindi tayo pwede pumasok dun sarado. So makikita natin dito, may mga images na rin sa taas. Ayan. So kung pupunta kayo dito sa may St. Mary Magdalene or Kawit Church, pwede kayo pumunta muna sa office nila para ma-explore nyo rin tong simbahan. Dito, Sir Marvin, ano pong makikita natin dito sa left side? Nandito aming mini museum kung saan makikita ang ilang lumang kagamitan ng simbahan, lumang kasuotan ng aming patrona, saka mga ilang mahalagang litrato na nagpapatunay kung gaano na kaedad ang aming simbahan. Opo. At ibang mga dokumento, lalo na ang mga baptismal certificate ni General Emilio Aguinaldo at iba pang mga general na tubong kawit. Opo. So ibig sabihin, Sir Marvin, dito pala nabinyagan si General Emilio Aguinaldo. Dahil siya ay lehitimong Kawiteño, ang tatay niya ay dating gobernador Silio rito sa bayan ng Kawit. Okay. So ibig sabihin, At Sir, si General Emilio Aguinaldo naging kapitan municipal din dito sa bayan. dito po sa bayan ng Kawit. So guys, ito yung kanilang museum dito ng Kawit Church. Yan, ang ganda. Makikita mo talaga yung old style ng Ito po yung mga struktura. kandelero na ginagamit kapag mahal na araw sa mga special na okasyon. Ito po. Talagang pure na maraming tisa talagang ginamit dito, no. Tisa talaga sa mga apog. Opo. Tapos ito po ang imahe ng kung tawagin namin ni biyahera na pag dumadalaw ang mahal na patron sa iba-ibang bayan at naiimbitahan katulad sa Cebu, siya po ang dinadala. Ito po. Talagang binabiyahe pa po. Nakarating na ng Pilya Rizal, nakarating na ng kung huli niya Cebu. Opo. Tapos this coming May 2 sa Eastwood. Opo. Naimbitahan sa Ayala, Alabang naimbitahan na rin siya. So guys, ito ay yung St. Mary Magdalene. Kung tawagin ay Biyahera. biyahera. Yan. Siya po yung binabiyahe sa iba't ibang lugar. Dahil sa kadahilan ng yung iniingatan na po yung original. So, pag Ito po yung replika. siya ang na-replica. Oo. Kasi napansin ko po dito, parang mayroong mga po dito sa may right side, no? Yung parang mga records. Itong record po, ito yung mga baptismal record from 1832 to 1844. Opo. Ito naman po mismo ang baptismal certificate ni President General Emilio Aguinaldo. Wow. Tapos, ito po pa ibang baptismal record from 1826 to 1832. So guys, ito yung pinaka-baptismal na original. Para pala siyang libro, sir, yung kanyang Apo. itsura. At ang calligraphy, tingnan nyo ang sulat. Opo. Original po na sulat yan, sir? Apo. Wow. Ang galing, Talagang na-preserve po, no? Tapos, ito po isang larawan, itsura ng original na altar ng Kawit. Ito po. Ito po yung original na altar. Ayan po si General Emilio Aguinaldo. Ayun nga, no? Dito si Opo. General Emilio Nagninong Aguinaldo. sa kasal. Nagninong sa kasal. So, ibig sabihin talagang etong simbahan, Gaya sir, ng sinabi ko kanina, nung Latin Mass pa, ayun yung mga silver works na naandun sa stage. Ayun na sa likod. Ang galing, no? Tsaka, ang kagandahan dito, Sir Marvin, na-preserve po yung mga, mga original records. Kaya siya inilabas na inilagay na rin sa salamin. Mm-mm. Tapos, ito po yung mga ilang original parts noong sinasabi sa inyong pulpito. Ito po. Ito po siya yung nasa ilalim. Ayan, ilalim na parte ng pulpito saksi sa salita ng panahon. Saka ito po. Okay. So, yan po yung makikita natin doon sa may loob mamaya. Doon sa may, Saka lumang serialis ng simbahan. mga luma. Ito, guys, yung kanilang mga lumang kagamitan ng pulpito. So, makikita natin yun doon mamaya sa may loob. Papakita na Sir Marvin. Ayan. Explore lang natin tong museum nila. Ito po yung lumang larawan ng pulpito. Ito po. Yung tinuro ko sa inyo. Yung pulpito po ninyo, Sir Marvin, nasaan na po yun? Na-dismantle po siya noong inayos yung nag-Second Vatican II. So, hindi nagagamit. Tapos, inayos yung wall. Okay. So, wala na po siya dito? Nawala na siya piece by piece. Ilang piece na lang yung naiwan. Pero yung makikita natin doon po, yun po yung restore na. Okay. Tapos, ito siya noong natamaan ng bomba yung pinaka Tower. tower.
As you can see, ito yung sabi siya, walang nababago sa Opo. mga santong nasa. Yung pa rin, assist pa rin sila Ito pa rin si nandun. Saint Mary Magdalene pag hindi nakadamit. Meron ito siyang po. damit sa loob ng katawan. Mm-hmm. Tapos yung mga makakagamitan dito, sir, yung mga damit, nandito rin. Tapos, ito yung mga alahas, puro bigay ng mga devotees. Ay, ito pa mga alas. Nagpapangako sila pag nagkaroon ng magandang hanap buhay. Even yung mga damit. Mga corona po, no? Apo. Iba't ibang mga corona. May mga ano ba dito? May mga gold ba dito, sir? Nakatabi ho yung... Oo. Kasi baka... yung iba naman po nasa may may-ari, dinadala nila pag isasot na. Tapos, ito po yung itsura ng simbahan ng Kawit kapag December na. Ito po. Nagtatransform into giant life-size Belen. Okay. May mga ganito Dahil pala po kayo dito. sa may Tinis Festival namin during December. Tinis Festival ang tawag. Yung December. every barangay ay gagawa ng karosa, float depicting the salvation of history of salvation from Adam and Eve Opo. up to sa ipinanganak hanggang sa ibinalita na ng angel na pinanganak na si Jesus Christ. Wow. Tulong-tulong at merong ama at ina ng taon na tinatawag na siya nagiging parang major sponsor or hermano and hermana. Opo. Like this picture, ito yung ina that year. Ito po. Sagot niya yung gastos sa pagpapagawa ng Belen. Talagang ginagastos Look at po. this, 1932. Ito, 1932 pa, oh. Guys, oh. Mga lumang larawan, no? 1963. Ito, 1963 naman po. Apo. Talagang matagal na pala itong simbahan talaga, sir, ano? Opo, like katulad yung tradisyong may tinis, talagang even si General Emilio Aguinaldo noong 1960s bago siya namatay, yung dati naming kura paroko na nakalagay sa souvenir program na even siya ay namihiwagaan kung kailan nagsimula yung may tinis festival sa Kawit. Opo. So kanya raw naisip na interviewin ay yung pinakamatandang nabubuhay ng panahon na yon, Opo. which is General Emilio Aguinaldo. Ayun po yung ano, yung... Ang tanging nasagot ni General Emilio Aguinaldo na 1960s, ang may tinis ay akin ng inabutan. Ay, ganun. So it means, di ba pinapanganak sa Aguinaldo, meron may tinis festival. Tinis Festival dito sa Kawit. Yung merong kumakantang Mary at Joseph na nakasakay sa donkey, Opo. pagdating sa simbahan, papasok sila, then nakanta, bago papanig sila dyan, kakanta, then may angel na hihila kay Mama Mary papasok sa cave, magsasara, then pagbukas noon, nakapanganak, nakakanta na ng luwalhati. Parang, parang... Reenactment stage ng presentation. nativity ni Jesus Christ. Galing, So, nung unang panahon, may ganun na pala, sir. Meron na. Tapos, ito yung mga lumang larawan ng pasad ng simbahan. Ito. Sira-sira na sira. Yun yung medyo dinaplisan lang na. Talagang dito talaga siya nagbakbakan, no? 1899. Ito, 1899. Talagang ang Kawit, sir, may istorya talaga, po? Opo. Ayun, kampanaryo. Kampanaryo. Tapos, ito po yung mga ginagamit kapag Huwebes Santo sa Altar of Repose. Ito po. So guys, ito yung ginagamit pag tuwing Holy Week. Tabernakulo. Ayan. Original to, sir, po? Opo. Hindi dito. Tapos, ito po yung 1900s na damit ni Saint Mary Magdalene. Ito po, ang 1900s. Apo. So ito guys, ito yung 1900s na damit. Talagang makikita mo dito, sir, no? Talagang na siya, matagal na yung kanyang itsura. Talagang pinreserve talaga yung damit ni Saint Mary Magdalene. Ang nakalagay dito, guys, ang damit na ito ay mula sa dekada 1930s. Ayan. Ito yung mga kanilang mga kasuotan dito. Ang Ito dami. po yung mga bigay ng mga deboto na kapag araw ng pista pinapatay sa mga kilalang designer. Opo. May 1960s, 1950s, 1940s, Opo. 1930s. Ito yung first class relic. Ito pa yung relic. First class relic, guys, ni Saint Mary Magdalene yan. Ayan. Ayan. So talagang by year po, no? By decades po, nakatago talaga yung mga damit, no? Ang galing, no? Tapos, nandito naman po yung
mga antigong kagamitan ni Saint Mary na nahawak niya. Ay, ito po. At yung mga silver po na yan. Opo. Tapos ito naman pong krus na ito, made of silver, ay yun po ang gamit na cereales, yung pag sa prosesyon na unang krus. Ay, opo. Then, yung pong sa bandang ito, yun Ito naman po ang monstrance Monsters. na made of pilak din, na ginagamit po sa pag-adoration ng Holy Eucharist. So, ibig sabihin, sir, mga pilak po pala yun, no? Po. Na hindi na nga lang inaano pa. Basta inilagay na siya lahat sa... Para hindi lang kasi yung iba dyan pinag-iinteresan, no? Baka Apo. mamaya mawala. Tapos, ito po yung aming baptismal font. Palabinyagan, ito. Apo. Ginagamit pa rin po ito, sir, hindi na? Kapapalit-palit lang, nilagay na lang siya rito. Pero meron pa kami isang mas maliit, hindi pa lang nailalabas. Kulay silver, kulay grayish black. Mas Opo. maliit siya konti dyan. Guys, grabe, no? Na-preserve talaga ng Kawit Church yung kanilang mga gamit. Ang dami. Yung bell, sir, original pa rin po yan. Yung maliit na bell na yan. Maliit. So guys, may maliit na bell dito. May Ang sira. tawag po sa misa. Okay. So matagal na rin po ito, sir? Ano lang po yan, so yung mga year 2000. Year 2000. Papanik po tayo doon sa taas para makita po natin yung mga original na bell na hindi pa napapalitan. Ayun. So yun guys, sakit tayo doon sa may taas. Sasama tayo ni Sir Marvin. No? At alamin natin yung itsura nung mismong tower. So ito yung daanan. Papasok dito. Ang ganda ng laki ng sir, Nang ito po, yung kanyang mga, tawag dito sir, poste. Oo. Para yung Baroque style kasi yun pang suporta sa lindol. Opo, ang laki, no? So ganyan na talaga siya, Sir Marvin? Ever since ganyan na ho siya. Wow. Kamangha, no, guys? Para pa nag-shake yung lindol, hindi siya... Kahit anong lindol, laki na ito. Poste na to, So ito guys, ito yung papasok mismo dito sa may simbahan. Ayan. Ay, wow. Guys, ang ganda dito. Ganda ng retablo nila, Yung makikita nyo pong tatlong retablo na to, ay Opo. pinagawa pa po ito ng mga Jesuita nung ginawang simbahan bato na. Opo. At ito po yung tinatawag na estrukturang Baroque. Okay po. Estilong Baroque. So, ibig sabihin, Sir Marvin, original pa po yan? Merong nalagyan lang ng konting simento, yung loob, kasi para tumibay. Pero 90% original Ay, original pa rin. Ang ganda po ng, ano po ninyo, no? Nung retablo. Pati yung mga santong nandyan ay original pa. At kung mapapansin nyo, sa bawat tuktok ng retablo, sa retablo mayor, ang nakalagay dyan ay mga insignia ng Jesuita. Kasi Jesuita ang nagpagawa. Ito po yung nasa itaas. Aha. Sir, itanong ko lang sana, meron ba dito yung sinasabing, nakakonect na tunnel daw, simula dun sa Ang sabi nung araw, meron nga daw. Opo. Ang sabi, yung dating bata pa kami, merong isang nag-a-assist dito, sinimentohan na daw yun. Dyan sa may likod ng altar. Oo. Ayun. Yun Para pala hindi na raw pasukin. yun. Opo. Tapos yung pong aming pulpito, replica na lang po ito ng original. Ito pang pulpito. Pero ganyan pa rin nung araw po yan. Kumbaga lang. Yung Ni-restore may lang. original parts pa ho yan na nasa museum. Okay. Nasa museum. Pero all in all, ang ganda niya, sir. Tapos Purong ito kisa. pong mga communion rails, original pa po ito. Ito, original pa Lahat rin po po ito. sila yan. Even yung mga design na nasa altar, Opo. kasi sila po yung way back then na altar na ang misa ay Latin, nakatalikod. Sila po yung altar, may mga grado po siya. Bali, flat po yan. Tapos mataas po yung altar na mga silver. Opo. Nung nag-Vatican II, so required na magmisa na nakaharap, naggawa na ng ganito. Then yung mga design na yan yung original na nando, pinag-iwahiwalay na lang para ma-preserve. Opo, ang ganda po, no? So bali original pa rin po siya. Yan guys, ang ganda ng kanilang simbahan, no? Makikita natin dito sa taas, yung parang dome nila dito. Ayan, ang ganda, Ay, pinta po yan ng lihitimong taga-Kawit.
Ay, ito po. Ito pong San Juan, tsaka ito pong San Mateo. Yung apat na ebanghelista. Apat na ebanghelista guys. Ayan. Yung mga painting dito sa may itaas. Yan, San Lucas. At kung manonotice nyo po, yung mga nasa kisame namin, yan po yung katulad ng sa pinto na Apo. inalis ng mga, ayan, yung mga putol po na yan. Opo. Ayan, mahahaba po yan kasi tinaasan, kasi inelevate ang flooring. Opo. So, yung mga putol-putol na kahoy na yan, yung mga nasa gitna niya, yun ang mga ginamit. Pinatistes, pinagong mga kahoy. Ang ganda ng simbahan talaga, no? Talagang, inano siya, pinatner siya dun sa mga kulay dun sa labas. Oo. Ganun ang itsura niya, guys. Tapos, ito po yung original image ni Saint Mary Magdalene. Ito po. As you notice, hindi nga lang siya mukhang antique. Opo. Just because nakasanayan na po na lagi siyang maganda. Okay. Siya po yung original. Ito po ang original image po ng Saint Mary Magdalene. Siya yung tinatawag namin na pag ano yung kinakarakol, yung sinasayaw pag araw ng pista. So ito guys yung original image ng Saint Mary Magdalene dito sa may Kawi Church. Yan. So, nasa more than 300 years na rin siya. Opo, ang ganda po ng kanyang mukha, ano po. Siya lang yung Saint Mary Magdalene na parang may mole. Opo, parang may lunal dito sa kasi yun daw yung sinabing hinawakan ni Jesus Christ. Sa kanya na wag mo muna akong hawakan habang hindi pa ako nakakapanik sa karyaan ng Panginoon. Grabe So, na. bali yung skull, kung ayon sa tradition, yung skull niya na nasa, may portion na hindi na na-decay. Opo. So, yun yung naging iconography niya na may itim siya dito. Okay. Yun yung baga sa yun yung flesh niya na hindi na na-decay dahil yun ang hinawakan ng Panginoon. Opo. So dito lang po yan sa Sa kawit. sa kawit lang Sa meron kawit po lang yan. may mall. Opo. Ang galing, no? So dito lang pala sa may kawit yung may... Oo nga, napansin ko nga po, Sir Marvin, no? Yung Saint Mary Magdalene din kasi na ano ko sa may Pililya. Sa Pililya iba. Oo, sa Pililya po iba eh. Kasi nakapunta Sa rin po ako Magdalena, Laguna iba. doon. Opo. Siya lang po yung merong... Opo. Merong nunal. Oo. So yun guys. Kasi ito po yung isa eh. Ito po yung isa. Ito po yung parang pictures. Ayun o, yung portion na yun. Ito. Sa skull. Opo. Yung flesh na buo pa doon na hindi na-decay. Yun Ito po yung- nasa picture na yan. Hindi lang natin gano'ng makakita guys, ano. Ayan, pero yan yung pinaka... Ayan ba yung original, sir? Parang third class relic siya. Mm-mm. Meron pa siyang relic na nandoon sa... So ito guys yung daan paakyat doon sa may taas. Ito yung aming antigong confessional box. Okay, ito yung antigong confessional box nila. Oh guys, so ang liit lang. Nakakatawa. Ayan. So ito yung pintuan ni kanina, ayan. Pag ano natin. Pasok natin ngayon. Doon tayo sa gilid pumasok. Ayan guys, ito na yung paakyat dito sa kanilang tower. Ayan. Parang mataas din po ito, no? Matarik. So, yun yung itsura guys yan. Pagpasok pala dito sa may kanan, yun yung itsura. Para makita nyo rin. Yeah. Dito po, Pwede niyo pong kunan yung... ito. Ito guys, ito na tayo sa... Parang choir loft po ito, no? choir loft. Ito ang choir loft nila guys, no? Yan. Ngayon, papanik na po tayo sa pinaka... Dito ang daan. Dito po. So yun guys, napakatarik na ito. Ayan si Sir Marvin, umaakyat. Para makita lang natin yung pinaka, ng tower, pinaka bell. Ayan guys, akitin natin. Kalula. Napalitan na lang siya ng bakal, dati kahoy siya. Pero ngayon, mas safe na po ito, no? Kaysa dati po, no? Ayan. Walang hangin dito. Ay, meron pa pala. Ang taas. So, mga 4th floor pala siya. Apat na palapag siya, no? Opo. Grabe, guys. Katin natin. Para mapakita namin sa inyo yung itsura dito sa taas. Tsaka yung kanilang bell.
Ay ko. Ayun. Okay. So ito guys, ito yung kanilang original po ito na bell po, no? Ito yung ginagamit sa pagtawag sa misa. Ay, ito po. So yun guys, oh. Ang laki ng mga ano doon sa ibabaw. Pero ano pong date po ito? May date po yan siguro, no? Oo medyo na anuhan na sa kalumaan. Kalumaan. Hindi pa po ito napapalitan ayon sa dito. Ito po ang ginagamit naman pag may prosesyon. Ay, ito po ang nasa Ayan. Gaya ng sinabi ko kanina, naka-dedicate siya kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel. So yun guys, ito yung mga original na bell ng simbahan ng Kawit. So hindi lang natin makita kasi sa sobrang kalumaan. 1922. Ito po 1922. Ito isa. Ayun guys, 1922 itong isang bell. I think parang pare-parehas lang siguro ng date to, no po? Palagi ko may mas nauna. May mga nasa una. 1909. Ito 1909. Kasi ginagamit din siya pag may patay. Opo. Pag lalaki ang namatay, ang unang tutunog itong malakas Isang malakas. at isang matining. Ganun pala, no? Pag nauna naman namatay naman na yung babae, nauna yung matining bago yung malakas. Ay, ganun. May mga ganun pala, no? So ngayon, sasabihin ng mga tao, lalaki ang patay. Alam na nila kung ano yung... Ito mga taga-bayan, yung tawag na itinawag na, alam na may patay na. Ang laki na ito, itong bell, oh. Tapos sa labas, sir, na makikita natin dito, parang ano po ba? Ilog na po ba yan? Pa-Manila Bay na po yun. Ayun, Malilabay na. Tapos, ito yung Canyacao Bay ng Cavite City. Opo. Tapos ito yung Kawit Bay. Kaya pala ang hangin na dito, sir, ano po? Kaya nga way back ng Spanish time, Opo. ang simbahan doon nakaharap. Kasi mostly, ang sasakyan lang ay puro sasakyan pandagat. Opo. Saka pang ilog. Nung araw, wala pa po yung mga court na yan, no? Wala. Oo. So, pero kami, nagsasagwa pa rin kami ng karakot sa dagat every July. Okay, meron pa rin Dinadala po si dyan. St. Mary sa, iniikutan yung mga talabahan, tahungan. Okay, ang galing. Talagang Tapos, ano na siya. dati siyang maliit na sementeryo, yung school. Yun dito po. Sa may right side. So, pag dito ka tumayo, kita mo na lahat hanggang Manila. Nakatakot lang, no, sir? Ang taas. Nakakalula lang. Nakakalula. So yun guys, yun yung makikita natin dito. Para ma-imagine nyo lang, ayan yung bell nila. Ayan, napakalaki ng bell nila. Tapos, dito sa taas, overlooking na yung yung kita na yung mga ilog, gano'n. So tara, Sir Marvin, wala po tayo. Sir Marvin, yun po, invite po natin yung mga gustong pumunta po dito sa may Kawit Church. Mga kaibigan, kayo po'y malugod namin na yan. Nadalawin po ang aming damban at parokya ni Santa Maria Magdalena. Buong puso namin po tatanggapin sa aming parokya at makakaasa po kayo na marami po kayong makikita at makikita mga kaalaman tungkol sa amin sa history ng Kawit at ng aming simbahan. Maraming salamat po, Sir Maraming Marvin. salamat din po sa inyong panayam. Apo. Okay guys, bali palabas na tayo ng simbahan, no, ng St. Mary Magdalene Church. At nalaman natin yung mga kasaysayan, kung ano ba yung makikita natin dun sa loob. Napakaganda ng simbahan nila guys, yan sa likod natin. So maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching